At tayo po ngayon ay nasa linggo pa rin ng pinagsiselebrate natin ng Resurrection Sunday. So, ang mga pag-aaralan po natin ay kasama pa rin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po natin last time, the resurrection is the most significant event. No? Ito yung pinaka mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon at pinakamahalaga din sa atin bilang mga mananampalataya. The resurrection of Jesus is the anchor. No? Yung mga seaman, yung mga nakikita natin, yung angkla. No? Dito po nakaangkla at nakasalalay ang ating pananampalataya. Sabi nga po ni Apostol Pablo, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Hesus, wala pong katuturan. Pointless, no? Futile, wala pong katuturan ang ating pananampalataya. At ang sabi po ng Biblia, ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. At kung sa pagkapako po ng ating Panginoong Hesus ay hindi siya muling nabuhay, wala pong saysay. Wala po tayong pakinabang dito mga kapatid. Our Lord Jesus Christ proves that death has no power over Him. Kaya po kung nagawa niyang mabuhay na muli, magagawa din niya po ito para sa ating mga nananampalataya sa Kanya. He can overcome. He has overcome death for us. So, brothers and sisters, we have peace. We have peace. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribileyo na naririto kaming muli nagpapatuloy, Panginoon, at makapagbabahagi ng inyong salita sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa inyong presensya, Panginoon. Dalawin niyo po kami ng inyong banal na espiritu. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig. At ipakita niyo nawa sa amin ang tunay na kahalagahan ng kapayapaan. Ang kapayapaan na sa inyo lamang matatagpuan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Tulad po ng nabanggit natin kanina, kung mapapansin nyo po sa ating pong mga kapatiran na nakasama namin nung nakaraang linggo, yung pong ating Resurrection Sunday, hindi ko po, minarapat ko po na hindi ikwento yung istorya dahil ang ating pong mga mensahe ay kailangan nating ibalik ang istorya, no? Yung pangyayari, kaya hindi po natin dinitalye nung nakaraang Sunday. Ngunit ngayon po, gusto ko pong balikan natin ang mga pangyayari noon. Buksan niyo po yung inyong mga Biblia sa John 20 verses 1 and 2. At babasahin lang po natin ito para magkaroon po tayo ng idea kung saan tayo magsisimula ulit. Madilim pa nung araw na iyon, ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naharap na niyang naalis ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanya, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Mga kapatid, inisip po ng mga nakasaksi na ang bangkay po ng ating Panginoon ay ninakaw. Doon po sa account ni Matthew, sabihin niyo naman, Pastor, di ba yung mga Bible stories na alam natin, may mga nagbabantay. May mga inilagay doon na sundalo. Totoo po yun mga kapatid. At sa account po ni Matthew, makikita natin na mayroon pong nagbantay doon na mga sundalo. At nung pong nagpakita ang mga anghel sa kanila, sila po ay natakot. Sila ay nagtakbuhan at nagpunta doon sa high priest. Sinabi nila, mayroong kakaibang nilalang na nagpakita sa amin. Sinabi nila na nagpakita ang isang anghel doon sa mga high priest. Kaya, ang mga high priest, sinabi sa kanila, sabihin nyo ang mga nagnakaw. Yung ninakaw nung habang kayong natutulog, ninakaw nung mga alagad. Kasi nga po,
ayaw nilang mapatunayan na nabuhay na muli si Kristo. At ang gusto nga ng mga high priest na to ay iparada pa ang bangkay ng ating Panginoon para patunayan na hindi siya nabuhay. Pero yung po ang accounts ni Matthew, sinabi doon na yung mga nagbabantay ay nagtatakbo kasi nga nakakita sila ng hell. Pero mga kapatid, ang nakita natin dito, yung mga tao na nakakita tulad ni Maria Magdalena, inisip niya na ninakaw. Pero ang sabihin natin medyo nakakatawa dito, inisipan sila na ang mga alagad ang nagnakaw, pero ang mga alagad mismo inisip na may nagnakaw doon sa katawan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, marahil naisip ito, dala ng takot, dala ng pagkalito, at dala ng pagdududa. Kaya po nag-arrive sila doon sa ganung conclusion na ninakaw yung bangkay ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako, buksan po natin muli at hanapin itong John 20 verses 19 to 29. At ito po ang ating magiging reference text sa umagang ito. John 20 verses 19 to 29. Basahin muna po natin yung 19 to 20. Kinagabihan ng araw din yon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Pansinin po natin, nakasara ang pinto dahil sa mga takot sa Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Mga kapatid, nakita po natin dito ang senaryo ng muling pagpapakita ng ating Panginoon. Pero dito po, kung papansinin natin ang kalagayan ng mga apostol, siguro sinasabi nila, nung ibinalita ni Maria Magdalena na nawawala ang bangkay ng ating Panginoon. Ito po kasing binabasa natin, ito po ay nangyari nung same day, pero ito po ay sa gabi nangyari. At nung umaga nga, sinabi ni Maria Magdalena na nawawala ang bangkay ng ating Panginoon. Ang mga alagad ng mga panahong ito, sabihin nila, takot ang mga alagad. Paano na? Patay na ang ating Panginoong Hesus. Patay na siya. Paano na? Baka isunod din tayo. No? Baka ano lang gawin nila sa atin. Paano na? Anong gagawin na natin? Wala na ang ating Panginoon. Paano na? Kaya dito mga kapatid, puno ng takot at pag-aalala ang mga apostol. At nakita natin dito yung nakasara ang pinto kasi nga paranoid na sila, takot na sila. Kung pinatay si Kristo, syempre sila ay tagasunod ni Kristo, ang mangyayari nito, uusigin sila. Uusigin sila ng mga tao din. At nakita po natin dito na ang mga alagad ay nagsara ng pinto. Pero mga kapatid, pinakita po dito na nakapasok ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya kumatok. No, sabihin niya, oy, papasukin niyo ako to. No? Miss ko na kayo, di ba? Pero hindi ito ginawa ng ating Panginoon kasi nga alam din niya na takot at sa tingin niyo kung gano'n ang gagawin ng Panginoon, hindi rin siya pagbubuksan. Kasi paano sasabihin niyo, sabi niya, hindi kami naniniwala, patay ang aming Panginoong Hesus. Kaya po, dito po nakita natin lumusot ang ating Panginoon sa pader at makikita po natin dito yung kakaibang kapangyarihan ng ating Panginoon at siya po ay nagtataglay na ng kakaibang katawan. Hindi na po siya yung katawang katulad nung sa atin. Kaya po, ang sabi po ng Biblia, basahin po natin yung sa 1 Corinthians 2 verse 9,
Sabi diyan, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Napakarami pong hiwaga. At yun pong kalagayan ng ating Panginoon ay isa sa mga hiwaga na nakalaan din para sa atin. No? Posible po na ito ay maging, sinasabi din ng Biblia na ito ay magiging kalagayan din natin. Magkakaroon din tayo ng glorified body, mga kapatid. So, when we fear the unknown, takot tayo. Kinakatakutan natin yung mga hindi natin alam. We fear the unknown, we fear the unexplainable, mga kapatid. Takot tayo sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, peace be with you. Noong 60s and 70s, no? Hindi pa po ako buhay nito, nakikita ko lang sa mga picture, nakikita ko lang sa mga movie, no? At yung marahil sa mga inasan nanonood sa atin, no, merong silang kapanahunan nito, yung nauso din dito yung mga hippie, di ba? Yung peace man, peace brother, di ba? Nakita natin to. At nagkaroon pa ng mga symbol of peace. Bakit, mga kapatid? Bakit ganito na lang ang pagkahumaling ng mga tao dyan sa peace niyan? Kasi nga, when you have peace, di ba sabi niya, no worries man, no worries, di ba? Okay lang, cool, di ba? Walang iniisip, no? Walang agam-agam, peace nga eh, peace. Because peace is security. When we are afraid, our fear takes away peace, di ba? Pagtakot ka, tulad ng sitwasyon ng mga apostol, natakot sila, wala silang kapayapaan, mga kapatid, because fear takes away peace. Alam niyo po ba ang pinakamadalas na inuutos ng Biblia? The most common commandment. No, sabi mo, Pastor, baka yung 10 Commandments din. Ang pinakamadalas pong iutos ng Biblia, mga kapatid, is do not fear. Huwag kang matakot. Sabihin nyo naman, Pastor, di ba dapat love? No? Di ba dapat love? O serve, obey? But instead, brothers and sisters, the Bible is always telling us to do not fear. Marahil, alam po ng Diyos ang ating pagkatao, mga kapatid. Alam ng Diyos ang ating pagkatao. Kaya po, do not fear. Fear, no? Jesus said, peace be with you in times of fear. No? Yan po yung una nating na diniscuss, fear. When we are in the midst of fear, Jesus is telling us, peace be with you. So basahin po natin yung verses 21 to 22. Yan. Sundan nyo lang po, ginawa po kasi natin dito, i-divide po natin yung pagbabasa para mas madali po nating makita. Okay. So muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So mga kapatid, ang sabi kung papaano isinugo ng Diyos Ama. Alam po natin na ang ating Panginoon ay isinugo ang kanyang anak para sa ating kaliligtas. At natapos na po ng misyon ng ating Panginoon. Ngayon naman po ang sabi niya, isusugo ko kayo. Sabi niya doon sa mga alagad. At yung paghinga po signifies the giving of the Holy Spirit. Kung babalikan po natin yung pangyayari doon sa John chapter 14, John chapter 14, sabi diyan, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita nyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. So, mga kapatid, nakita po natin dito na noong pa man,
nagsabi na ang ating Panginoon. Nagsabi na siya about the Holy Spirit. Kung papaano po sa Diyos, no? Papaano sa Diyos yung mga alagad at yung mga alagad ay sa Diyos. Hindi po ito kayang gawin sa paraang pisikal, mga kapatid. So, to achieve this, kailangan po natin yung tulong ng banal na Espiritu. It can only be done by the Holy Spirit. In the book of Acts, yung pong Acts, no? Pag titingnan po natin ang ating mga Bible, sa Tagalog po yung mga gawa. Ito po yung mga gawa ng mga apostol, kaya po ito tinawag na Acts, no? Ang sabi po, dito po nagsimula ang church. At dito rin po nakita natin ang unang pagpapakita ng Holy Spirit sa mga alagad. In Acts 2, makikita din po natin dito yung Pentecost, no? Marahil yung karamihan sa atin naririnig yung salitang Pentecost. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng Pentecost sa Greek word, ito po ay Pentecoste, na ang ibig sabihin ay 50, no? Kung maaalala niyo po yung ating mga nakaraang lesson, nung pumasok po si Jesus Christ sa Jerusalem, nabanggit po natin yung Feast of Passover. Ang mga Hudyo po kasi, mga kapatid, marami silang mga peste. Marami silang mga feast. No? At sinabi natin na kaya marami ding tao noon dahil ang mga tao ay aaten ng feast ng Passover. At yung pong pagkamatay ng ating Panginoon ay nung araw na siya ay namatay, isi-celebrate din po doon yung Feast of Passover. Kaya nga, dito, yung Pentecost, ito from the Passover, bibilang po kayo ng 50 days, no? Kaya from the word pente, no, meaning 50, ito po yung feast naman nila ng Pentecost. At dito nga po bumaba ang banal na espiritu sa mga alagad. Kaya sa ating pong mga mananampalataya, when we heard about Pentecost, ang iniisip natin agad yung pagbaba ng Holy Spirit sa mga apostol. So, mga kapatid, dito rin po sa pangyayaring ito, ay dito rin po nag-preach si Peter. Dito po sa Acts chapter 2, dito rin po natin makikita ang unang preaching sa ancient church, no? Dito po, mga kapatid, nag-preach si Pedro at 3,000. Imagine, 3,000 ang na-convert. One preaching, 3,000. No? Imagine. Sabi nga nung isa naming mentor, nung ginagawa ko itong message na ito, naalala ko si Dr. Roy, sabi niya, ngayon ika, 3,000 preaching, one convert. Nakakalungkot po. Samantalang nun, one preaching, 3,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. And hindi po ito nangangahulugan na sabihin mo, Pastor, baka napakagaling ni Pedro. Hindi po. Nagawa po yun ni Pedro dahil sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Banal na Espiritu po ang kumilos doon para ma-convert po itong 3,000 mga tao na ito. At yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, you can do miraculous things with the Holy Spirit. Yan po. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang Banal na Espiritu. So you can do miraculous things. Ituloy po natin doon sa verse 23. Yan. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin ba nito na binigyan ng Diyos ni Jesus ng kapangyarihan ang mga alagad na magpatawad ng kasalanan? Ang sabi ng Biblia, di ba, only God can forgive sins. Totoo po yun, mga kapatid. Pero ang konteksto po nito ay nakasalalay. Kung titingnan po natin yung naunang binasa natin, doon sa verse na nakita natin doon sa 20 and 21, na sinugo sila. Kung paano ako sinugo ng Ama, isusugo ko din kayo. Ang konteksto po nito ay nakabase doon. Nakabase po doon sa pagsusugo ng mga apostol. Kasi po ganito yan eh. Nung isinugo sila, ang
Ang purpose po noon is to share the good news, to share the gospel, i-share nyo yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa pag-share po nila, sa pamamahagi po nila ng mabuting balita, ang sino mang tumanggap, ang sino mang naniwala sa mabuting balitang yon ay pinatawad ang kasalanan. At sa paggawa po nila ngayon, ang sino mang ding hindi maniniwala, ang sino mang ding hindi tatanggap, ay hindi po patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nito. Hindi po ibig sabihin nito na dumadaan ng mga alagad, ikaw pinatawad na kita, ikaw hindi, ikaw pinatawad na kita, ikaw hindi. Hindi po. Sa pamamagitan po ng pagtanggap ng mga tao, sa pamamagitan po ng paniniwala sa ating Panginoon na siya ay namatay bilang katubusan ng ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. Ang sino mang maniwala dito ay pinatawad na rin ang kanilang mga kasalanan. So yun po mga kapatid. He is telling the disciples, no? It is okay. Kasi, bakit natin sinasabi ito? Nung sila'y natatakot, at nung sinasabi ng Panginoon na isusugo kita, hindi po nila alam ang kanilang gagawin, mga kapatid. Hindi po nila alam kung paano na, ano na ang sitwasyon natin. Pero ang sabi po ng Panginoon, it is okay. Peace be with you, and I will tell you what to do. Kaya po mga kapatid, in the spread of Christianity will spread. Definitely po. Kakalat po ang mabuting balita if we open our mouths. Kung tayo po ay mag-share ng mabuting balita, kung bubuksan natin ang ating mga bibig, mga kapatid, i-share po natin the opportunity for forgiveness of sins. Ang sabi po ng ating Panginoon, it is finished na eh. Natapos ko na. Natapos ko na ang misyon. At yung forgiveness of sins, namatay na po ang ating Panginoon para sa katubusan ng ating mga kasalanan. God defeated death. Sabi po doon sa 1 Corinthians 15, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, the greatest problem of man is death. But Jesus Christ has defeated death, mga kapatid. Kaya po, kung sinasabi po natin, mga kapatid, ngayon, sinasabi natin na mananampalataya na tayo. Sinasabi natin na Kristiyano na tayo, matagal na tayong mananampalataya. Ngunit hindi pa rin po natin kung alam kung ano ang layunin natin. Ano yung purpose natin kung bakit tayo naging mananampalataya, mga kapatid? Wala pa rin po tayong kapayapaan. Kaya po, sinabi po ng Panginoong Hesus, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Peace be with you in your obedience. So makikita po natin dyan, fear and obedience, mga kapatid. Alam niyo po, ang isa pa sa mga napakaraming kahangahangang bagay tungkol sa ating Panginoon ay yung hindi man po nating sabihin, ay alam niya na kung ano yung ating kailangan. Hindi man natin ito hingin sa takdang panahon na gusto natin. Alam po ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Alam ng Diyos kung kailan ito ibibigay sa atin. At yan po yung senaryo, mga kapatid. Nung makikita natin dito sa mga susunod, buksan po nyo yung inyong, sundan nyo po ako, dito sa verse 24 and 25. Ngunit, si Tomas,
na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Thomas, hindi ako maniniwala. Nakita po natin dito yung alinlangan ni Thomas. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang kamay. At hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Mga kapatid, kaya nga po dito sumikat si Thomas eh. Maraming mga messages, sinasabi natin, pinapamagatan natin doubting Thomas. No? Pero mga kapatid, ang katotohanan po, maraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos. Kung tutuusin nga natin, napaka-realistic nito. Napaka-realistic ng pagkatao ni Thomas. Kaya hindi siguro siya agad nakaniwala. Kaya napakaraming mga kapatid ang hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kay Jesus. Hindi raw talaga namatay si Jesus. But the Bible, brothers and sisters, the Bible is so honest. Hindi ito magsisinungaling. Hindi ito maggagawa lang ng kwento, mga kapatid. Kaya nga, sa sobrang honest nito, mga kapatid, alam nyo ba, doon sa senaryo ng resurrection, na nabuhay muli si Kristo, tapos sino yung witness, diba? Sabi natin si Maria Magdalena. Mga kapatid, sa tradisyon po ng mga Hudyo, hindi po pwedeng maging saksi ang isang babae. At anuman sabihin niya ay hindi pinaniniwalaan. Kung ang layunin po ng mga nagsulat ng Biblia ay paniwalain ang mga tagabasa. Ang mga tao pong nagsulat, hindi nila isusulat na babae ang nakakita. So ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? They are so honest in the scripture na they didn't care kung ano yung, hindi nila inisip, wala silang pakialam kung anong isipin ng mga magbabasa. Ang importante ay maihayag ang katotohanan. So, kitang-kita po natin dito, mga kapatid, and even Apostle Paul, sabi po natin, nabanggit ko rin ito nung nakaraan, ang ating Panginoong Hesus, nung muli siyang nabuhay, nagpakita po siya doon sa 500 tao ng sabay-sabay. At sinabi niya, tanungin mo sila. Tanungin nyo kung gusto nyo patunayan. Kasi karamihan sa kanila buhay pa hanggang ngayon. Kasi po, nung namatay po ang ating Panginoong Hesus, ayon sa history, ito po ay nasa pagitan ng 30 to 36 AD. No? At yung time po ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po sa si Jesus Christ, para po sa hindi pa pamilyar sa mga pangyayari sa Biblia, hindi po sila nag-abot ni Jesus. Nung naging apostol po si Apostol Pablo, ay wala na si Jesus Christ. Almost 20 years po ang pagitan nila, mga kapatid. Kaya po, nung sinasabi ito ni Apostol Pablo, tanungin nyo. Kasi 20 years lang yung dumipas eh. Mula nung namatay si Jesus Christ. So, marami pang buhay po noon. Sabi ni Apostol Pablo, tanungin nyo. Nung isinulat niya ang sulat sa mga taga-Korinto, itanungin nyo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, tanungin nyo, marami pang buhay at magpapatotoo na talagang nagpakita si Kristo, talagang nakita nila si Kristo, na talagang nag-i-exist si Kristo. Kaya nga, mga kapatid, the point is, mahirap gawin eh. Mahirap gumawa ng kwento, mga kapatid. Kung sasabihin natin, no, ipagtatanong, napakarami pa rin buhay eh. No? Sinabi niya, buhay. May mga tao pang buhay at magpapatotoo nito. Kaya po, the honesty of the Bible ay makikita po talaga natin. Doon po sa verses 26 and 28, basahin po natin. Makalipas ang isang linggo, kasi po yung unang eksena nga, wala pa si Thomas, no? Nung pumunta si Jesus Christ, wala po si Thomas. Kaya dito po tayo sa senaryo na ito. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad
at kasama nila si Thomas. Narito na po si Thomas. Siyempre, nakasara pa rin ang pinto. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Thomas, "Ilagay mo." Walang pag-imagine yung scene doon si Jesus Christ ng gabi, tapos siguro ilagay mo ang iyong kamay. No? Ang iyong daliri, sabi dito, basahin natin. Ilagay mo ang iyong daliri dito sa tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka. Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Mga kapatid, wala pong naganap na meeting muna. Hindi po nakipagkita ng pribato, no, ng private meeting o naunang magpakita ang ating Panginoon kay Thomas bago dun sa event na ito. Ang nakikita po natin mga kapatid dito, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan ni Thomas. Our Lord Jesus Christ knows exactly what Thomas needed. At nang marinig niya ito, sumagot siya, "Panginoon ko at Diyos ko." Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot sa Islam, no? Sa Muslim, ang sinasabi nila, si Thomas daw natakot lang. Sabi niya, "Oh my God," parang ganun. No, parang tayo. Minsan nasasabi natakot, "Oh my God." Yung ganun daw, natakot lang daw si Thomas, kaya niya sinabing, "Diyos ko at Panginoon ko." Pero mga kapatid, for us Christians, it is a declaration of Jesus being our Lord and God. Ito yung sinasabi natin na Panginoon natin at Diyos natin ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sino ba si Jesus? Kilala ba natin talaga ang ating Panginoong Hesus? Panginoon ba talaga natin siya ng ating buhay? Panginoon ba siya at Diyos ba talaga natin siya? Diyos ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Mga kapatid, mayroon pong nabuong katanungan sa aking isipan. Bakit po kaya hindi inalis ng ating Panginoong Hesus yung Kanyang mga sugat, yung bakas ng Kanyang mga sugat? Yung butas sa Kanyang kamay, yung Kanyang sugat sa tagiliran. Kung tutuusin naman, pwede niyang pagalingin ito eh. Nung parang walang nangyari ba? Di nyo ba naisip yun? Naisip nyo ba yun na bakit hinayaan niya yung mga bakas ng Kanyang mga sugat? Mga kapatid, sabihin natin, Pastor, pwede natin sabihin battle scars. No? Kasi di ba, pag yung mga sundalo, pinagmamalaki yung mga sugat nila. Tinalunan ko yung granada. Ito yung sugat ko doon. Sabihin natin battle scars. Totoo po, mga kapatid. Marahil nais ipaalala ng ating Panginoong Hesus yung mga paghihirap niya para sa atin. Nais ipaalala ng ating Panginoong Hesus na ito yung mga sugat ko. Ito yung ginawa ko para sa iyo, para maalala niya kung gaano niya tayo kamahal. Parang mga magulang natin, parang sa mga ina na dumaan, sabihin natin yung mga nasisaryan, di ba? Biniyak yung kanilang tiyan, no? Masakit yung sugat, tapos na yung panganganak, pero masakit pa rin, damang-dama pa rin nila yung kirot ng mga sugat. Pero mga kapatid, pag naiisip nila, pag nakita nila ang mga anak nila, naramdaman nila ang pagmamahal doon sa mga anak nila, naisip nila, baliwala ito. Baliwala itong mga sugat na ito kasi sobrang mahal ko naman itong mga anak ko. So mga kapatid, ganito po ang nakikita natin dito. Na sa pamamagitan po ng mga sugat ng ating Panginoon, ay patuloy natin nakikita yung Kanyang pagmamahal sa atin. Sabi po dun sa Isaiah 53 verse 5, "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap."
Mga kapatid, lahat ng ito ay ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Doon po sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi ng ating Panginoon, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ang sabi ng ating Panginoon, pinagpala siyang hindi nakakita, gayon may naniwala. Mga kapatid, nabanggit ko na rin ito, lagi nating sinasabi, to see is to believe. Diba? Maniniwala lang ako kapag nakita ko. Maniniwala lang ako pag nahawakan ko, tulad nung nakita natin dito kay Thomas. Pero mga kapatid, in Christianity nga, sa pagiging mananampalataya, mga kapatid, we must believe first to see. Pero mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, mas mapalad ang mga naniniwala kaysa doon sa mga nakakita noon. Tayong mga hindi nakita ang ating Panginoon, naniwala tayo ngayon. Sabihin natin, paano tayo maniniwala? No? Naniniwala tayo na sa sinasabi ng aklat ng Biblia. Sinasabi ng Biblia, sa mga nangyari sa Biblia, sa lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesus, naniniwala tayo. Ngunit hindi natin siya nakita. Wala tayong ebidensya kundi ang banal na kasulatan. Mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, mas mapalad daw ang mga naniwala gayon hindi nila nakita. Ang problema kasi mga kapatid, alam nyo ba yung the simplest definition of sin? No? Sabihin nyo, Pastor, ano ba ang define sin? No? Alam nyo, the simplest definition of sin is my way. Yan. Nabanggit ko noon, mga nagiging selfish tayo, puro I, me. And the simplest definition of sin is my way. Bakit ka mo? My way, Pastor, di ba kanta yan? Kanta yan eh. Sa totoo lang, marami talagang nagkasala dito. Napakarami nang nasaksak dito. Napakarami nang sinaksak. Marami nang nakabaril dahil dito sa my way na to. Kaya talagang makasalanan ito, mga kapatid. Pero kidding aside, kung nagdududa tayo, mga kapatid, nagdududa pa tayo sa mga ebidensya, no? Kung meron man pa tayong pagdududa sa ating Panginoong Hesus, pagdududa na kaya ba niya ako talagang patawarin? Pastor, baka hindi na ako kayang patawarin ng Diyos kasi lubog na talaga ako eh. Marami na talaga akong nagawa. Tingin ko hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Pero mga kapatid, ano man ang kasalanan natin, if we ask for the forgiveness of God, He will forgive us. Ang sabi, to doubt the forgiveness of sin is to doubt the deep love that God has for us. Kung pagdududahan po natin, mga kapatid, na hindi tayo kayang pagtawarin ng Diyos, pinagdududahan din po natin ang pagmamahal niya sa atin. So doubt. Mga kapatid, tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan. Dumadaan man po tayo sa takot, meron tayong fear, dumarating yung kailangan nating sumunod in times of obedience, sa mga panahon na hindi natin alam kung ano ang ating gagawin, sa panahon na nagdududa tayo, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, peace be with you. Kapayapaan. Mga kapatid, ang kapayapaan na kayang ibigay ng ating Panginoon ay hindi natin kayang ipaliwanag. Naniniwala ba kayo doon?
ang kapayapaan kayang ibigay ng ating Panginoon ay hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit nararamdaman ito. Sa mga matured Christians, napatunayan na ito. Hindi man nila maipaliwanag yung kapayapaang meron sila sa panahon ng mga problema, pero nararamdaman nila. Bakit ba ako payapang-payapa? Bakit parang ang daming problema pero parang payapa pa rin ako? Yun mga kapatid. Sabihin mo naman, Pastor, ngayon sa mga kinakaharap nating problema, kinakaharap nating krisis, Lord, Pastor, mahirap yata maging payapa. Unang-una, merong fear. Diba? Ngayon, takot tayong lumabas. Takot tayo dyan sa COVID-19 na yan. Takot tayo kung ano ang maaaring gawin pa ng gobyerno. Baka mamaya mag-issue sila ng mga compulsory vaccine, no? Na hindi natin alam kung ano yung nadodoon. Na hindi natin alam, baka mamaya ito na yung paraan para kontrolin nila ang mga tao. So, mga kapatid, puno na ng takot. Paano tayo magkakaroon? Pastor, paano kami magkakaroon ng kapayapaan? Takot magutom. No? Takot na lumabas. Hindi tayo, nabago na ang sistema ng ating mga buhay, mga kapatid. Tapos yung obedience. Mga Pilipino, magaling dun sa disobedience. Nakakalungkot, ang daming nakikita sa Facebook, no? Yung mga Pilipino, nagsuntukan pa, nagsusugal pa, no? Nakaya pang magsabong. Sabi nga ni Duterte, pwede, nakaya nyo palang magsabong, nakakainom kayo, ibig sabihin may pera kayo. No? Ang tigas ng ulo, hindi makasunod. At yung doubt, no? Napakaraming tao, napakaraming alanganin, totoo. Napakarami pong pagdududa. Kaya hindi magkaroon ng kapayapaan. Dudang-duda sila. No? Dudang-duda sila kay mayor. Dudang-duda sila kay kapitana, kay kapitan. Na ipamigay kaya yung dapat na ipamimigay sa mga tao. No? Naalala ko tuloy yung nakita ko Di ba sabi ni Duterte, 5,000 hanggang 8,000. Tapos pinakita 5,000, yung ligo sardines. Sabi ni Duterte, sabi ko, 5,000, hindi 5,000. So, maraming doubt mga kapatid. Kung nagagamit ba ng tama yung pondo. No? So, mga kapatid, ito yung mga kinakaharap natin sa panahong ito. Pero, mga kapatid, mga kaibigan ko, kung wala pa tayong kapayapaan, lumapit lamang po tayo sa Kanya. Lumapit lamang po tayo sa ating Panginoon. Maniwala po tayo na dahil kay Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Hingin po natin sa Kanya ang kapatawaran at kakamtin po natin ito. At para naman po sa ating mga mananampalataya, kung wala pa rin tayong kapayapaan, we have no peace, no purpose, still doubt our salvation. We still doubted. No? Ligtas ba talaga ako? No? May doubt pa rin tayo sa ating kaligtasan. Mga kapatid, baka kasi you are still doing things your way. Baka kasi hindi pa rin natin natutupad o nagagawa yung sinabi ni Thomas na my Lord and my God. Hindi pa rin natin nagagawa na siya'y maging tunay na Panginoon. Na siya'y maging tunay na Diyos ng ating mga buhay. Brothers and sisters, ask God for the forgiveness of our sins. Because the heart of the gospel is the forgiveness of sin. That is the only time. Kung meron na tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid, that's the only time that we have peace. We have peace from Jesus Christ because He is our Prince of Peace. Kaya mga kapatid, in times of fear,
in times of obedience, in times of doubt, ang sabi ng ating Panginoon, peace be with you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.